Senator Rodante Marcoleta says he's ready to face arrest as the ombudsman prepares plunder charges. But the senator denies wrongdoing, insisting that the funds cited in the complaint were legitimate campaign contributions. Again, let's talk to our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, how is Senator Marcoleta preparing for the arrest? Yes, Lord, no, ayon kay Senador Rodante Marcoleta ay handa umano siya na makulong, no, kung kinakailangang maaresto siya ay wala raw problema. Aniya, kung ayan umano ang halaga ng kanyang paglaban para sa hustisya, sa national interest at sa kapakanan ng mga Pilipino ay handa raw siyang harapin ang pagkakakulong sa kanya, no, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin naman siyang arrest warrant kaugnay ng nakaambang kasong plunder, kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos umano na campaign donation fund mula sa kanyang malalapit na mga kaibigan. Sinabi ni Marcoleta sa pagharap niya kahapon sa isinasagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kagabi. Lord. All right. So what's the status, according to the ombudsman, what's the status of the case? It's not yet signed, but was there a date provided? Lord, up Arles? until this moment, there's still no confirmed date from the office of the ombudsman when they will file of plunder. Pero ang gagawin natin, Lord, ay mag-aabang pa rin tayo sa Sandigan Bayan bukas kung maisasampa na nga ito bukas. So, pero sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ay on track pa rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta at si Ombudsman Boyeng Remulla mismo naman ang nagsabi kahapon na walang magbabago at asong plunder kay Marcoleta. Sinasabi ni Ombudsman na hindi raw nila sinisingle out itong si Senador Marcoleta at hindi sila ang nag-initiate kumbaga. No? May isang team lang daw at nakita raw nila, Ombudsman, na maganda yung preparation, kaya nila tinuloy na lamang. Ano pa ba ang sinabi ni Ombudsman tungkol dyan, Arles? Kahapon, Lord, no, ay sinabi naman na Miss Ombudsman Boyeng Remulla na tuloy pa din, walang magbabago sa kanilang pagsasampa ng kaso dito. No? Pero even days before that, sinabi ni Clavano naman na amply supplied na itong alegasyon kay Marcoleta, no, na masampahan nga ng kasong plunder. At kaugnay dyan, binanggit kasi no, sa isang television program na nakatanggap nga siya ng mga regalo, no, at binigyan linaw pa niya kung kung sino-sino yung mga nagbigay at ano yung mga naging pakiusap sa kanya, no. Yun nga, yung wag na lang daw i-disclose at i-keep yung kanilang mga identity at magtagumpay ito sa eleksyon noong 2025. All right. So, how are the affidavits naman of the alleged bagman being used in the case build-up against Zaldico and former Speaker Martin Romualdez? It's a different topic, Actually, of Lord, course. kanina nagulat tayo na gagamitin pala, no? At nakita natin na may plano yung Office of the Ombudsman na gamitin yung salaysay ng 8 sa umano'y 18 ng mga dating bagmen ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng alegasyon na pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad, pero gagamitin nga ito para doon sa binubuong umano'y kaso laban kay Senator dating House Speaker Martin Romualdez, no. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, malinaw umano na may pagkakapareho yung mga salaysay ng 8 dating bodyguard at gayon man, no, hinihintay pa din sa end naman ng abogado ng 8 individual na si Attorney Levy Baligod na pirmahan itong mga sinumpaang salaysay na ito, no. Kailangan kasi muna yung mga affidavit ay mapirmahan bago magamit bilang mga ebidensya sa inihahandang mga kaso. Actually, Lord, nung sunod-sunod na dumating sa magkakasunod na araw yung mga
bagmen, no? Hindi man natin nakuha at natukoy kung sino-sino man specific sa kanila yung mga dumating, no? Alam naman natin na is still on the allegations ng kanilang delivery ang kanilang ibibigay ng mga testimonya sa fact-finding investigation na sinagawa ng Office of the Ombudsman. May komento ba dati ang Ombudsman noong nagpe-press conference itong 18 bagmen na ex-Marines tungkol sa veracity ng kanilang mga pinagsasabi? Parang may narinig ba tayo ever, Arles? Well, ang narinig lamang natin, Lord, no, ay sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla mismo na kung kailangan or gusto nila maging admissible yung kanilang mga allegation, no, ay kailangan na magsumite sila ng sari-sarili or individual affidavits at humarap sa Office of the Ombudsman para sa fact-finding investigation at kabukod dyan, maisumite, no, at masilip at maberipika yung kanilang mga alegasyon. Kinikilala naman ng Ombudsman yung kanilang mga naging alegasyon, no, at impormasyon na mayroon sila, no. Pero kasi kailangan, Lord, na dumaan ito sa tamang legal na proseso para magamit ng ating pamahalaan kagaya na lamang ng anti-graft court na Office of the anti-graft body na Office of the Ombudsman at later on magamit kung maaari sa mga kaso All right, we're having problems with the communication lines, but we thank our mobile journalist Arles de los Santos for his report. Don't go away, more stories ahead when Political Beat returns. You're watching Political Beat. Question: how many lawyers does it take to screw in a light bulb? The answer is 4. 1 to climb the ladder, 1 to hold the ladder, 1 to shake the ladder, and 1 to sue the damn ladder company. Our next guest is a walking, breathing, living manifestation of what happens when comedy intersects with the law. He is a professor of civil and commercial law, a bar reviewer, a newspaper columnist, a radio host, and most important of all, his multifarious roles is that of the teller of truths in today's absurd times, the stand-up comedian. Joining us now, live in the studio, is attorney Ed Chico, lawyer and stand-up comedian. Sir, thank you, sir, for this opportunity. Thank you for visiting us, sir. Well, magandang gabi, no? Finally, na-meet na kita, Lord. Pinagpe-pray ko yan. Sir, basta wag lang kitang kunin, sir. You know? Wag lang. Oo. Sabi ko nga, swerte ng channel ng TV5, ano? Kasi lagi nilang kasama si Lord. Tama yan, sir. Tama, hindi ba? Oo, sabi ni Attorney Claire Castro dati, parang, ikaw yung tinatawag bala palagi ni Alan Peter Cayetano. Parang medyo, ano na yan. Okay, Pero dininay niya si Lord, naalala ko. Alan Velasco. Si Alan Velasco. Baka hindi nyo po nalalaman, ang bisita po natin ngayon ay dati ring nagkaroon ng pagkakataon na magsilbi sa Senado bilang kasama po kayo ni Senator Miriam Defensor Santiago. Oo, yun yung time na ako'y nasa law school pa, no? Kasi working student tayo, mahirap lang ako. Pero So, Ateneo I needed naman. to work, oo. Well, alam mo na. Actually, working student ako lang because breadwinner ako. And fortunately, nakapagtrabaho ka kay Senator Miriam. So that's how I was able to, provide for my family at the same time to go to law school sa Ateneo. May kinalaman ka ba doon sa biglang pag-employ ni Senadora ng mga hugot speeches, mga hugot jokes? Ay, hindi naman. Kasi noong time na yun, wala na ako sa kanya. I would assume, nakuha niya rin yan sa mga joke books, yun sa mga natin hugot lines sa Facebook, sa SOCMED. Because at that time, uso yung mga hugot lines. So I think that's where she got it from. Pero maganda kasi kay Senator Miriam, if you get to know her in person, she's actually inherently funny. Yes. So magaling siya mag-deliver ng punchline, she's quick on her feet. And whatever topic she may be discussing about, for some reason nakakaisip siya na nakakatawa. And I guess that's what makes her special, di ba? Ang galing niya mang asar eh. O magaling siya makasar na nakakatawa. Kasi pag hindi nakakatawa, nakakapikon eh. But in her case kasi, magaling siya magpatawa talaga. And it really helps a lot getting across what she wants to articulate. Hindi ka ba, ako nalulungkot ako nung nawala si Senador Juan Ponce Enrile, the constant source of
sabihin natin, ayoko gamitin yung word na punchlines, pero interesting insights about age Oo nga. and decrepitude. Sorry. Pero, okay, you do one of the best impressions or probably the only impression of Dick Gordon. Oo. Wala naman. Actually, kasi may nodules ako ngayon eh. But I remember nung wala yan, I can really do impressions o lahat ng mga politicians or even cartoon characters, I can actually do them. Kaya lang ang problema kasi, nung nagkaroon ako ng bukol dito, and I need to go under the knife, but sadly, I'm not so sure what the result would be kasi I've seen people who, went under the knife and napasama pa. Like Julie Andrews, for example, I remember she had an operation and she couldn't even sing until now. So, parang ganon. Nagsisigaw Hindi ka natin ba? alam Bakit ka nagka-nodules? Di ba Because I normally- used to sing, I used to perform in a band. Okay. Kaso ang problema ko, I'm more of a musician than a singer, but I was forced to sing. Hindi ko alam kung paano kumanta ng tama. Tapos at the same time, hindi ganun kaganda talaga yung boses ko. At dahil magaling ako sa impression, binabago ko yung boses ko. Like I could do a rock song, for example, but as a result of that, nasira yung aking I throat. Yun ang naging problema. Ang mga nagkaaganyan, yung mga bokalista ng mga rap metal bands. Sa mga Yung mga para mga ganun, hindi kasi tama. Hindi kagaya mo kasi sa'yo, you speak the way you sing the way you speak. So, parang Kasi hindi ako masyadong marunong kumanta. Yun ang, kaya yun lang ang kaya ko gawin. Oo. Okay, attorney, ngayon, mas mahirap ba o mas madali makahanap ng mga punchlines in light of recent political developments? Well, syempre, mas madali makahanap ng punchlines kasi nakakatawa eh. Di ba, parang nag-iba kasi yung panahon natin, napansin mo? I remember nung nagtatrabaho kay Senator Miriam, exception sa mga senador yung mga bobo, di ba? I mean, Grabe ka for lack of a naman. better term, let's be honest about Sabihin that. natin na mga chairman of the Committee on Silence na dumarami ngayon ng members. Yung pag nag-away sila, ang tawag daw saksakan ng mga bobo, hindi ba? So, but anyways, I remember that time, I remember nung ako yung nagtatrabaho kay Senator Miriam, kapag ka floor deliberation, may debate, excited kami manood. Kasi may matututunan ka, no? But now, exception yung mga magagaling, tapos sobra yung politika, sobra yung drama, people are so divided, may kakamping, may DDS, at merong, di ba? And I guess, dahil sa social media, may echo chambers, so, ang nangyayari, parang chop suey. So, ang daming emosyon, ang daming dapat pag-usapan, ang daming dapat ipahayag. And dahil sa mga bagay nito, nakakaisip ka ng mga pwede mong pagtawanan na lang, hindi ba? Sinasabi mo na wala kang pinapanigan na political color. No? Hindi ka DDS, hindi ka rin pink/dilawan. Pero maraming nag-observe na may pagka-liberal ang slant mo. Actually, Not in the Cubao sense of the word, Yeah. pero gets mo? pwede din naman in the Cubao sense of the word. No, but basically kasi medyo liberal talaga ako. I value free speech, for example. Tapos madalas, kung sino yung nasa gobyerno, yun yung mas madalas kong tinitira kasi meron silang tendency ng mga abuso. I remember when Digong was president, so a lot of the things that I would articulate about would be most of the time against the policies that he had at that time. So ngayon naman kay BBM, I would question here and there some of the things that he's been doing. And so basically yun ako eh. So wala akong kinikilingang kulay o wala akong kinikilingan na grupo. Actually, mas madali nga sana yung engagement sa Facebook kung may kulay ka. Kung DDS ka or kakamping ka, mas marami kang followers, mas marami mag-engage. You become a mouthpiece, di ba? Some sort of a spokesperson. But I've always never wanted that. May sinabi ka sa interview with Jojo Alihar. Yung may edad na yun eh, no? Oo nga, Bata pa parang lang. mahinap na rin umintindihan si Jojo. Hirap. Joke lang, Jojo. Andiyan siya. Andiyan siya ba? Medyo hirap na maglakad ng hagdan. Oo, napansin ko rin. Umiika-ika na siya. Oh, pero pag nakarinig ng music, gigiling yun. Oo. Hindi, magaling siya gumiling talaga. Iba siya. Oo, iba. Ma-employ May siya pala. beat, hawak niya ang beat. Hawak niya ang beat at mahilig siya mag-beat ng sarili niyang I mean, his own, kumbaga, efforts. Pero andito pala si Sunny Africa. Okay. Attorney, bakit ba sa isang diktadurya halimbawa, si Vladimir Putin, no? Ang unang tinatarget ay hindi lamang mga journalists, kundi ang mga humorists. Why is power afraid of a little sneer, a little joke?
Kasi syempre, comedy is truth without violence. No? Kapag ka nagpapatawa ka, you're actually able to get across certain sentiments that otherwise people would not be willing to talk about. Pero you articulate all those thoughts, tas in a funny way, so you're able to present it to them. Kaya lang syempre, pagka-komedyante ka, pag napatawa mo sila, kaakibat ng pagpapatawa na yon, yung pag-embrace or pagyakap doon sa ideya na ibinabahagi mo. And there's an interesting study that was done in the US. Hindi ko maalala kung Columbia University. In that study, tinry nilang i-collect yung data sa lahat ng human rights, ano yung pinakamaraming pinatay at inipit at kinulong. And it turns out yun yung karapatan ng pagsasalita or pamamahayag. Why? Because by nature, ayaw natin ng kinokontra, hindi ba? Asawa ko nga ayaw niya, kinokontra ko siya. Kaya nga siya palagi tama, but that's another story. So ayaw natin ng kinokontra. Alam ba niya ito? Sana hindi. Wag lang niya lang mapapanood, hindi ba? Ikaw papa-edit ba, out natin hindi ka to. kinokontra ng asawa mo? Abay, nasa agribusiness ako. So hindi pa pwede, no? Agree lang ako na agree. Agree ka lang na agree, oo. Yung asawa ko, kahit mag-agree ako, mali pa rin eh. So, at least maswerte ka. Maglalaban na ako. Oo, Pero ganun, galit pa oo. rin. Pero ano yun? Ano yung naalala ko yung kaibigan ko si Pastor Luther. Minsan daw inawit siya ng asawa niya, sabi niya to sa asawa niya, wag mo nang ituloy yan, nagdidilim na ang paningin ko. Yung pala sinasakal daw siya. Wala nang oxygen. Wala nang oxygen. No, but anyways, according to that study, sa lahat ng karapatang pantao, ang pinakamaraming pinatay, pinahirapan, tinanggalan ng oportunidad ay yung mahilig magsalita. Because by nature, ayaw natin na nakokontra talaga. And interestingly, throughout history, dalawa yung sektor na mahilig mag-censor. Yung mga nasa gobyerno, the powers that be, lalo na kung diktadurya. Pangalawa, yung civil society. Yung may mga feeling nila, may moral ascendant sila to tell us which is right and which is wrong. Ito yung mga nagsabi na hindi pwedeng magbenta ng album si Elvis Presley. Ito yung mga nagsabi na yung Beatles, wag natin pakikinggan, di ba? So ito yung mga natatakot Yung na religious ganyan. right yun, yung mga Yeah. pumipigil doon. Yeah. Wala ka bang mas medyo contemporary namang examples? Example, oh. Hindi kasi ikaw kausap ko eh. Actually, lagi nga contemporary example ko eh. Wala akong magagawa. Alam naman natin si Lord, hindi ba? No, but seriously, Lord, di ba? So, pinanganak ka para sambahin kasi ikaw si Lord. May yuyong sa akin, parang Lourdes daw. Di mas maganda may emphasis, Lord. Lord. O Lord, di ba? Pakinggan mo ako, Lord. Ayan. Anyways, kagaya ng sinasabi ko, yung civil society, hindi ba pag may pelikula, feeling nila hindi makakaganda sa masama sa mga bata, wag natin panoorin, di ba? So these are the type of people who normally would censor us. At nakita din naman natin yung epekto throughout history. Ang laging binubusalan yung nagsasalita. Pati yung mga komedyante. May pushback ngayon sa states against wokeness. Sila Dave Chappelle ay hindi na nagpe-pretend pa na itago yung Hindi na nila kanilang... makancel. Kasi ready na siya makancel. At mukhang hindi lang siya nag-iisa, mukhang marami ang nagpo-pushback against wokeness. Sa Pilipinas, wala pa yata tayo sa woke, no? Wala naman In terms of stand-up. Hindi, to a certain extent, meron. Gusto natin magpakansela. Ang problema lang kasi dun sa wokeness, minsan hindi nila naintindihan eh. Like, for example, yung comedy kasi, ang intention ng isang komedyante magpatawa eh. Kaya lang kung magkaminsan, hindi ba, kapag sobra kang natitrigger, because right now, hindi ba, parang karapatan mong ma-offend at tas pag tinanong ka, ginagaslight ka. So it's very difficult nowadays to do that. I remember, merong isang, if I'm not mistaken, senior reporter sa Washington Post. Natanggal siya sa trabaho niya for sharing a joke. It's not even his own joke, shinare niya lang. Di ba yung joke doon? All women are bi, you'll just have to figure out whether polar or sexual. So I mean, I wouldn't do that joke. But I understand what the intention behind that joke is. Pero syempre, papatanggal ka, hindi ba? Ako kasi ang ginawa ko from the very start, wala akong pakialam. If they want to cancel me, I really couldn't care less. I really fight for my right to say what I want to say. Kasi bilang abogado naman, alam ko yung mga dapat kong sabihin at hindi. Alam ko kung libelous, alam ko kung hindi. And at the end of the day, lahat lang naman sinasabi ko bilang komedyante, hindi ko naman pinaniniwalaan yun eh. Sinusundan ko lang o sinasalamin ko lang yung iniisip nila. Like, halimbawa, nagagalit sa akin yung mga DDS kasi may joke ako, sabi ko, masarap mag-joke sa mga DDS, kasi hindi sila napipikon. O baka hindi naman nila gets. Diba? So, nagagalit sila sa joke na yon. Meron akong joke dati, sabi ko, ang maganda sa mga DDS, nag-show ako sa kanila, 5 oras inabot kasi kailangan ko paliwanag yung joke.
Yung ano daw, mga ganyan, hindi ba? Tapos yung Mahaba mga pa sa kakamping presko ni naman, Tatay Diggs yan. ano? Mahaba pa sa presko ni Tatay Diggs. Mahaba pa sa Noong mahaba panahon pa ng COVID. sa press con, hindi ba? Of course, yung mga kakamping naman, you target the hypocrisy naman, hindi ba? Yung mga never again, why not nila. So akala nila, I promote all those ideas. They don't realize that when wear my hat as a lawyer, I'm just basically articulating their own thoughts. Kumbaga, reflection yun ang iniisip nila, not necessarily from me. Although, pag nanood ka ng show ko, may sarili akong opinion, which of course, hindi nakikita kasi masyado siyang mahirap i-share sa SOCMED. At nalilito ang mga nakikinig sa iyo kasi minsan you make fun of this political personality on one side. Pero at the same time, magjo-joke ka naman nasa kabila. Sa kabila, oo. Nalilito sila. Parang hirap yata palagi ang Pinoy na mag-reconcile na pwede kang mag-isip ng nasa gitna. Nung umpisa, it was actually very difficult for me. Ang dami kong bashers nung wala nakakamping ka, no, DDS ka, inaaway mo kami. And you know what, kasi dahil wala talaga akong pakialam I would always tell them, I never ask you to follow me, I never ask you to subscribe, and you can unfollow me if you want, I'm just saying all these things. Subsequently, parang nasakyan na din nila, okay, ganun siya. And it's actually a lot easier now. Hindi kagaya noon. You do political comedy. Yes. Ang sinasabi nila mga strains ng stand-up comedy sa Pilipinas ay, of course, nauna yung tinatawag nilang comedy bar na humor. Yung may crowd work, may kanta sa gitna. Yeah. Pero of a certain strain ang ano niya, no? Ang katangian niya. At sabihin natin, it involves a certain volume, certain yung mga medyo konting-konting mga roasting noong tao. Which, by the way, I do. It's actually part of my show. Yeah. Kasi crowd work naman is stand-up comedy. And sometimes, mas nakakatawa yan sa mga maraming tao. Kaya lang ang problema lang sa amin kasi, ginagawa namin monologue, which is actually very difficult to pull off. Totoo yan. Because ang standard formula ng comedy, may straight guy, tsaka may foil, may funny guy, di ba? So it's always a knock-knock who's there set up. Knock-knock who's there, di ba? May straight guy. Kaya pag pumunta ka sa punchline, for example, it's Grupo an old sila bar. lagi. Group sila lagi. Nag-aaral ako sa magandang church, saka nag-aaral. Ay, naku, sobrang talino ko. So, batuhan. At madaling magpatawa pagka ganun O kaya pag nagka-crowd work ka, may kausap ka, may subject ka, it's a lot easier to make people laugh. Kaya lang, sa ginagawa namin, it's point of view. Pwede ka palang magpahayag ng opinion, but at the same time, nakakatawa. But that is really a tall order. That's not easy to do. Oo. Tapos ina-assume mo rin na may sufficient information yung crowd mo. Kasi minsan, paano mo ba sinusukat yun halimbawa? Masusukat mo naman Kunyari, meron kang material, tapos parang hindi nila nasasakyan. Either hindi sila familiar or they don't like the comedy or they just don't find it relatable to them. So magpapalit ka. Kaya sa akin, aside from political jokes, may mga observations din ako, which I also talk about. And so may mga go-to bits din ako. So depending on who the audience is, so you adjust accordingly. Yung iba naman, may isang strain naman na may shock humor or malakas, may dinadaan sa sigaw, sa, crude yung kasama yon of course. At mukhang may market yun. Ikaw ba bahagi ng isang grupo na Parang isang ganoon. cartel o... Well, actually, kasi nag-umpisa dito ng comedy, yung Comedy Cartel. Excuse me, tapos naghiwa-hiwalay na. May Comedy Manila. Comedy Manila, naghiwalay si Alex Calleja. And of Hello, course, Alex. iba rin yung grupo nila. Ako kasi, medyo kasama ako dun sa mga bagong komedyante. So when I got into the business, so hiwa-hiwalay na sila and they've been doing it for so long. So nagtayo ko ng sarili kong comedy group, ang pangalan Insani Think. Insani So, Think. Insani Think. So Insane Thinking Comedy. So iba din yung market namin, syempre. So marami na rin kaming comedians right now. At it was actually a bit of a struggle kasi nung umpisa, lagi kami minamaliit nung ibang mga grupo kasi nga bago kami. But subsequently, through hard work, we're actually able to prove to them that we also have our own audience, our own market share, and everything is great so far. Gano'n na kayo katagal? Matagal na siguro yung I think, tinuloy namin yan ng 2019, 2018. But the thing is, noong 2020, nagka-pandemic. So, tumuloy lang kami ulit noong 2023 and then onwards. And so far, ayos naman. Hindi pa kayo nag-aaway-aaway? Hindi ako kasali doon kasi kung may away man sila, ay hindi ako kabahagi noon dahil bago ako nung pumasok Parang nature yata ng mga nagtatayo ng grupo at hindi lang ito sa iyo. Ang Pinoy organization in essence, tatayo,
parang may rebellion, pero sila Maghihiwalay mag-attack din. Tapos so on and so forth. Yung grupong bagong itatayo nila magkakaanuhan din. At hindi lang mukhang sa kasaysayan natin, mukhang ganun yan. Kasi alam mo kasi, even politically, we have a very weak party system. I remember, pagkatapos ng World War II, ginaya natin pinatter natin yung governance natin sa Amerika, di ba? We decided to adopt the two-party system, nationalista and liberal. And what's interesting, after 3 months, nag-aaway-away na sila, may gusto na lumipat sa kabila. So wala tayong konsepto ng prinsipyo na tinatayuan ng isang partido. Wala pang So liberal. parties exist for convenience now, di ba? Wala pang liberal yung nationalista mismo, nahati sa dalawa. Nahati din sa dalawa. So wala tayong, kasi hindi kagaya sa Amerika, matibay yung konsepto ng pagkagrupo-grupo, even politically. Pagka ikaw ay conservative, Republican ka, pag ikaw ay Democrat, liberal ka, di ba? Hindi naman. So pwedeng PDP ako ngayon, bukas ibang partido na ako, bukas LP na ako, Teka, and vice versa. madadagdagan ng isa ang 3 miyembro na titira ng PDP. Okay, sino ang isang politiko na nakakatawa pero hindi niya alam na nakakatawa siya? Well, si Bato, nakakatawa, hindi niya alam nakakatawa siya, hindi ba? So, Interpol! oo, di ba? Yung mga pinagsasalita niya. So, yung nakakatawa din, hindi niya alam na funny siya, hindi ba? So, siya, yung nakikita ko, natatawa ako sa kanya. Ano in-expect? Although lahat sila nakakatawa sa isang aspeto. Ano in-expect mo sa opening day ng impeachment trial? Well, siyempre, unang-una nakakatawa, hindi ba? Kasi Bakit naman nakakatawa agad? nakakatawa kasi maraming karikature, no? Maraming karakter dito sa impeachment na talagang matutuwa ka, hindi ba? So, pangalawa, yung we no longer do things the way we used to, eh. So, parang nag-take na ng backseat yung preparation, yung skills, yung brilliance. Right now, halos lahat optics, hindi ba? Pwede kang sumikat kahit hindi ka naman talaga magaling. And Hanggang ngayon, basically, wala pa silang presiding officer. hanggang ngayon, presiding officer, they could even decide on that. Hanggang ngayon, pinagtatalunan nila, ano ba ibig sabihin ng 2/3? 16 votes ba yan or 14 votes? Isipin mo kung naaresto pa ngayon si Marcoleta, pambihira ang debate dyan. Di ba? The other group would insist it's 21, so it should be 14. The other naman would say otherwise, so walang katapusan yan. And what's interesting dito sa impeachment na ito, kung magtatagal ito, I don't know how the Senate would be able to survive because by September, meron silang budget deliberations. And sobrang tedious yung process of reviewing and even subsequently approving the proposed budget. So I really don't know how they'd be able to go about doing that. So yun yung mga inaabangan ko na problema na hindi ko alam how they'd be able to extricate themselves from. Napaka-cynical ba itong move ng ombudsman na i-drop yung charges against ex-DPWH Secretary Bonoan upang gawing witness to get, quote-unquote, bigger fish ang dating House Speaker? Siyempre, kailangan na lang i-justify, no? Maraming mga tao nagsasabi, ang problema kasi selective, kaya ginamit si Bonoan kasi may purpose siya. But that's how it's always been, di ba? From historical standpoint, panahon pa ni Gloria, ni Pinoy, even ni Digong, ngayon ni BBM, talagang gantihan sila ng gantihan. So, iba'y tinitignan sa tinititigan. At kung meron ka talagang gustong tignan at gusto kang hulihan at gusto mong ipitin yan, you'd really go out of your way expending all efforts and, expending all energies, pulling together your resources to actually be able to come up with something that would pin down that person. So, it's perfectly understandable why Bonoan should be a state witness. Although, in reality, if you look at the qualifications of a state witness, medyo malabo siya, hindi ba? Kasi if you're a state witness, dapat sobrang indispensable ng testimony mo na pangalawa, sobrang walang ibang makuhang ebidensya. But right now, we've already seen quite a number of state witnesses which they've tapped in order to pin down these people. Yung mga dati pinanggigigilan a few months ago exactly. lang. Mukhang lahat ay matindi ito. Attorney, how do you deal with the hecklers? Yung mga hecklers, wala ka namang magagawa. It goes in the territory, lalo na sa SOCMED. Kasi sa shows, halos walang heckler yan, Talaga? Hindi, kasi sa show... Kahit mga lasing? Pero kadalasan, alam nila yung nasa territory mo sila, Pero ang problema sa SOCMED, pag may hecklers, anyway, sa show, pagka meron, wala, hinahayaan ko lang sila. Tapos sinasagot ko lang. I remember, meron akong show. Meron akong joke tungkol sa demonyo, parang ganyan, hindi ba? It's about the devil. Tumayo yung isang lasing, sabi niya sa akin, ikaw, Attorney Chico, di ba demonyo ka? Sumisi ko siya, demonyo ka.
Sinagot ko naman siya, oo naman, pero syempre, ikaw ang aming leader, yung mga ganon. I remember sa SOCMED, may nangungulit sa akin, sabi niya, lagi niya ako sinusundan, bobo ka, no? Tony Chico, bobo ka, di ba? Bobo ka. Hanggang sinagot ko na, bakit mo tinatanong? Kailangan mo ng friend, di ba? So yung mga ganon, you just have to outsmart them because otherwise, kung mapipikon ka, you'd lose it and then you ruin your gig, di ba? Hindi ka nakakatawa pag pikon ka. Hindi ka nakakatawa pag pikon ka. And it doesn't make sense. Nagpapatawa ka, di ba? Kung may mapipikon, it goes with the territory. Pero it wouldn't make sense kung ikaw yung mapipikon, di ba? Alright, ikaw dapat ang pipikon. At ang pikon talo. Ang pikon talo. Hindi, pero sa Pilipinas, yung pikon nananalo, basta madaya. At maraming pera. Oo nga. Oo Di ba? nga. Nananapak ka minsan. Nananapak, hindi ba? Pero wag na tayong pumunta doon, hindi ba? At wag na tayong baka mabantaan din tayo nun. No joke. Pero alam mo, mahirap talaga maging komedyante right now. But then, somebody has to do it. Sa mga gusto kang panoorin, Attorney Ed, saan maaari po? At puntahan nyo lang po yung aking Facebook account po. Wala pa akong Facebook page. Pero may Facebook page po yung grupo namin, Insanity Think. So check nyo lang po yung mga posters doon ng mga shows namin. Sobrang transformative yung aming shows. Hindi lang kayo, Transformative? oo naman, mababago buhay mo. Nagbabagong anyo kayo? Oo, bago kang nilalang. Wow. Pagka nanood. Kaya gusto kitang imbitahan eh. Gusto ko magbagong anyo. Oo, pero ikaw ang Lord, di ba? Mahirap yon. At kukunin ko na kayo. Pero hindi pa ngayon. Wag hindi pa ngayon, Alright, oo. Hindi pa ngayon. Pero at least hinipo mo ako ngayon, Lord. Malaking bagay yun. Wala pa. Mamaya, walang hipuan na mangyayari dito. Wala ba? Oo. Okay. Pero sanay ako sa hipuan, Just so you know. Pag may nangyari, handa ako. Dapat yata pangalan ng pahina nyo. Amoy Chico. Pero pwede din naman, oo. Kasi lagi kaming lasing sa tagumpay at lasing kami sa pagpapatawa, which I think makes sense. Kung lasingan ng totohanan na lang kaya. Pero Pwede. Marami akong bagay na tinutotoo. reserve for a next time. Ito may maganda akong papainom para sa allergy mo. Maraming salamat. Maraming Bitin ang oras salamat, natin, Attorney Ed Chico, mga kapatid. Thank you so much. Idol ko po talaga si Lord. Promise po. Hindi ko siya muna kukunin. And Huwag niyo muna akong kukunin, Lord. Political Beat will be back after this break. And the World Bank has reclassified the Philippines as an upper middle income economy. What does this milestone really mean for ordinary Filipinos, and what opportunities does it create? And what opportunities are taken away from us to help break us down or break it down? We're joined by, again, thank you for coming, Ibon Foundation Executive Director, Sunny Africa. Welcome back to Political Beat, sir. Thank you for the invitation. Magandang gabi. Ayan. Kasan, mukhang ilan ka lang sa mga hindi masyadong excited sa recent reclassification na ito. Pero unang-una sa lahat, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yung sinasabi nila na mukhang mas malaki ang kinikita ng mga Pinoy. Parang ganun. Yun ang sinasabi nila. Pero una maging sobrang linaw. Yung sinasabing $4,850 per Dollars Filipino. pa talaga. Meron ba sa atin nakaramdam na meron tayong kinikita individually, bawat bata, bawat sanggol, bawat matanda? Meron ba sa atin kumikita ng 300,000 pesos kada taon? Siguro kung may minimum wage earner ka, may 250 ka more or less. Pero yung sinasabi ng $4,850 per capita, i-multiply mo yan by yung 4 na tao sa bawat pamilya. Ang sinasabi niyan, meron ang karaniwang pamilyang Pilipino, may 1.2 million pesos kada taon. Hindi yung totoo. Wala nga silang 4,000 pesos eh. Exactly, yun ang point. So, itong numero na masyadong ikinatutawa, ikinagagalak ng administrasyon, sinasabi, ang karaniwang pamilyang Pilipino ay may 1.2 million pesos kada taon. Dahil hindi yung totoo, sa amin, walang kabuluhan yung upper middle income status na yan. Pero sa kaya nanggaling yung computation nila na yun? Mathematics lang yan. Kasi hindi naman palagi napapagtiwala ng mathematics sa pag-conclude ng mga bagay-bagay. Ang simpleng ginawa ng World Bank dyan, noong dekada 80, bangko siya. Gusto niya ng simpleng paraan para sabihin kung magkano interest rate ang i-charge sa mga bansang utang sa kanya. So may technocrat na isip, para madali, kukunin ko yung halaga ng ekonomiya, yung tinatawag na gross national income, i-divide ko by yung laki ng populasyon, at yung makuhang numero, gagawa ko ng mga standard
low income, lower middle, upper middle, high income. Ganun kasimple lang. Hindi siya nagsusukat ng pag-unlad, hindi siya nagsusukat ng naabot na antas ang pamuhay ng karaniwang tao. Sinasabi lang, arithmetically, gross national income divided by yung bilang ng tao, kung pasok ka dun sa kategoryang yon, yung ka na. Simple division lang. Simple division lang. At sa amin, magandang diinin niyan kasi sakto, dumating itong magandang balita na upper middle income tayo, dumating ito sa panahon na, una, dumami ang bilang ng mahirap sa Pilipinas. Ayon sa SWS, nadagdagan ng 2.3 million ang mahirap since pumasok si Pangulo Marcos. Mahigit kalahati ng pamilyang Pilipino, 14.5 million, sinasabing mahirap sila. Mas marami kaysa nakaraan. Ito din yung panahon na yung halaga ng minimum na sahod, mas maliit pa kaysa noong 1989 by 20%. Ang exception dyan yung NCR, pero 20% na naman ng mga gawa nasa NCR. Nangyari itong upper middle income status habang nag-triple ang inflation sa nakarang 3 buwan na magpapabigat sa araw-araw na gastusin ng milyong-milyong pamilyang Pilipino. So kung panukat siya ng pag-unlad, hindi lang tutugma. Panukat siya ng pagyaman ng iilan. Ito din ang panahon na yung pinakaunang trilyonaryo na pag-usapan natin dati, na itala ng Pilipinas. Kaya unfortunately, hindi sinusukat yung kalagayan ng ordinaryong Pilipino. Ang sinusukat nito, mas yung pag-angat sa buhay ng iilan. Kaduda-duda rin yung mukhang halos maraming bansa, with the exception of a few lang, ang umangat daw. Ang status din, maraming naging upper middle income. So, pag taken globally, anong ibig kaya sabihin ito? Shani? Mathematics yan talaga to eh. So sa 4 na kategorya na yun, low income tsaka lower middle. May more or less, sa pagkalala ko, may mga 70 countries sa loob ng 2 kategorya na yan. Kaya ang pwede lang umangat from dun sa lower middle to upper middle, yun dun sa mathematics na nasa boundary, naaangat doon sa upper middle. So ngayon, kung 6 lamang ang bansang umangat dyan, it's also because konti lang nasa borderline. Pero para sa amin, maganda sa tanong na yan, alamin, kung yung Pilipinas ay dumaktaw dun sa threshold na yan, from 4,600 dati, nag 4,800 ngayon, nasan siya sa buong latag ng mga bansa? Yung Pilipinas, kahit na lumaktaw to upper middle, nasa pinakamahirap pa rin ng 1/3 ng buong mundo. Yung Pilipinas, yung abot niyang GNI per capita, 1/3 lamang ng global average. Yung global average, mga 15,000-16,000. Yung pinakamayamang bansa, Liechtenstein, 40 beses ang laki sa GNI sa Pilipinas. Kaya kahit na umangat tayo ng konti ng ganun, kabilang pa rin sa pinakamahirap na bansa sa mundo at ang layo-layo dun sa mga high-income countries ng mundo. At kung i-compute mo yung Liechtenstein ng population, hindi naman, mas marami pa yatang tao dito sa building ng TV5. Parang 4 na Batanes. Ito yung mga 40,000-45,000 naman yata yung populasyon So, niya. lalaba, malaki-laki ang ano. Pero anyway, pero ano yung, bakit sinasabi ng pinagmamalaki ng ating mga economic managers, these are the results of sound economic policies. Yung paulit-ulit na adjective, yung sound economic policies, pati in-echo din ng Pangulo. Although yung head ng DepEd, si Balisa, sinasabi na, inaamin niya na, alam niya na hindi ito talaga reflective doon sa realidad na nararamdaman ng mga tao. Pero ano ba itong sound economic policies na sinasabi nila? Hindi kasi sound economic policies natin eh. So, ang tingin namin, kaya masyadong pinapalaki ng gobyerno, yung usapin ng upper middle, actually precisely para pagtakpan yung realidad, dumami ang mahirap, bagsak ang kita, bagsak ang agrikultura, pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa, bagsak manufacturing, pinakamaliit sa 8 dekada. So, lalakas mong boses mo sa mukhang good news para itago yung mas maraming bad news. At ngayon ko lang dinig na si Sec Balisacan pala medyo nagtimpla. Yes. Kasi yung academic career ni Sec Balisacan nasa pag-aaral ng kahirapan sa Pilipinas. So, granted political position yan, cabinet member. Kung magtitimpla siya, apparently, hindi na kaya timplahin ayon dun sa politics na sabihin ang galing-galing ng Pilipinas. Nagtimpla pa rin siya at nagpigil siya kasi alam niya yung katotohanan. At promise, bukas,
pag humupa na yung emosyon sa upper middle income, ma-realize ng bawat Pilipino, walang kinalaman yung upper middle income status na yan sa araw-araw na pamumuhay ko. Mahal pa rin ang bilihin, kuling pa rin ang kita ko, naghahanap pa rin ako ng trabaho, mamumblema pa rin ako sa mga darating na taon, darating na buwan. Bukod sa status na hindi na tayo nagdarahop, ano ba yung mga practical advantages ng pagiging upper middle income economy? Wala. Wala. May nagsasabing reputational, pero yung reputasyon naman, laway lang yan. Ito ba may epekto sa credit ratings natin? Credit Yun ang, standing? yun nga, on the contrary. Buti pa nga yung senior citizen eh. Kung mag-senior ka, mag-graduate ka, may 20% discount ka. Sa upper middle income, iba. Kung mag-graduate ka to upper middle income, mas mataas ang interest rate na babayaran mo, mas maikli yung amortization period. Kasi nga, yun ang disenyo ng World Bank. mga kategorya na yan. Dinisenyo na ng World Bank para madali niya tansyahin kung magkano yung kisingili niya on what terms sa mga utang sa kanyang mga bansa. So actually, dineclare ka tayong upper middle income. Pero pabagsak ang ekonomiya, bumabagal. Ang bilis-bilis ng inflation, dumadaming mahirap, kulang ang trabaho, kulang ang kita. Sa exact time na kailangan natin sana na mas malaking ayuda or murang pautang, inagaw sa atin yon. Mababawasan pa yan, di ba? Madadagdagan debt service natin. Mababawasan yung tinatawag na official development aid, yung concessional. Mapipitan tayo ngayon dahil mababawasan ng concessional lending sa market. Eh kung sa market ka uutang, wala yung subsidio ng World Bank or ng ADB or ibang mga bilateral donors, essentially, sa panahon ng kagipitan, at kipit talaga yung Pilipinas, sa panahon ng kagipitan, ngayon pa nagmahal ang kapital, pagpapautang. Ngayon pa maobligay yung Pilipinas pumunta dun sa mga market-based na creditors. Ngayon pa lolobo ang debt service natin. Kaya sa amin, i-enjoy ng administrasyon yung propaganda ng araw na ito. Pag itinangso na, malamang bibida yan uli. Pero alam ng ordinaryong Pilipino, walang kabuluhan yan sa araw-araw na buhay niya. Mukhang wala namang maniniwala yata. Eksakto kasi nasa Canada siya siguro. Hindi, tsaka babalik sa kanya yan. Sasabihin mo, upper middle income na, yung mga cheerleaders ka, kung lahat kayo, lahat ng economic managers at yung gobyerno sabihin, malaking tagumpay ito sa aming mga sound economic policies, bagsak na nga yung survey ratings sa Pangulo Marcos, lalong babagsak to. May paraan ba na aikido ito ng gobyerno na magkakaroon ng totoo namang epekto sa buhay nila? Wala kasi ang pinaka-main impact nga ng pagiging upper middle, yung nabanggit nyo, credit rating siya eh. Hindi siya panukat ng pag-unlad. Credit rating lamang siya. Yun lamang babago. Hindi magbabagong kalagayan din Pilipino. Kulang pa rin ang trabaho, mahal pa rin presyo ng bilhin, etc. etc. So para sa amin, kung i-aikido ng gobyerno, yung credit rating na yan, na upper middle income, wala na siya magtalo siya dyan. Kasi arithmetic yan eh. Mahirap kalaban ng arithmetic. Yun ang mathematics ng pag-compute. Ibang tanong, anong dapat gawin ng gobyerno para paghandaan yung siguradong pagtaas ng utang, pagtaas ng bayad sa utang. So ang tanong ngayon, anong ginagawa ng gobyerno para hindi na palaasa sa OFWs or BPOs para sa foreign exchange natin? Kasi yung utang panlabas naman, marami dyan ang mahalaga dahil sa foreign exchange. Anong ginagawa ng gobyerno ngayon para mag-export tayo ng pagkain. Mag-export tayo ng manufactured products natin. Kung walang ginagawa ang gobyerno, mahirapan tayo dun sa pagtanggal ng concessional loans. Isa pa, anong ginagawa ng gobyerno para makapaglikha ng pondo? Kasi part ng pag-uutang, budget support. Ngayon, kung yung gobyerno tuloy-tuloy ang pagbawas ng buwis sa mayamang pamilya, sa malalaking kumpanya, sa panahon ng kagipitan, na mas mahal na yung pautang ngayon, lalong lalaki yung utang niya. So, ang tanong doon, ba't hindi mo bisan yung mga tumulak sa upper middle income, yung mga yumamang pamilya, yung mga malalaking kumpanya? Sila ang tumulak ng upper middle income status dahil sa pagyaman nila. Tama na, I think, momento sabihin, umangat na tayo, dagdagan niyo naman yung buwis nyo. Billionaire wealth tax, larger corporate income taxes, kasi yan ang dagdag kita sa gobyerno, mababawasan ng pressure umutang na mas mahal na ngayon. Kumbaga, konting wisik naman ang konti dyan. May sinabi ka na mukhang may nangyayari dito sa budget na mukhang ninja ang dapat mapunta sa taong bayan. Well, una, hindi naman nawala ang korupsyon sa gobyerno. Yung pinakamalaking
pinakapasimulan ng pinakamalaking corruption sa budget, nakalusot dun sa impeachment. At yung kanyang budget secretary, hindi natin alam kung nasaan. So ngayon, nag-announce sila, 6% increase daw sa pambansang budget to 7.2 trillion. Parang, parang laki. Una, inflation rate lang yan. Yung 6% increase na yan, kakainin niya ng inflation in 2026. So neto, walang paglaki yan. Ikalawa, dahil hindi naman narendan yung korupsyon, dun sa mas maliit na budget, dahil kinain ng inflation yung paglaki niya, kung mananatili yung bibigay sa mga trapo in terms of pork barrel, infrastructure projects, lalong-lalo na palapit ang 2028, ibig sabihin, mas nadami para sa pork barrel electoral war chest, kabawasan sa serbisyo sa ordinaryong Pilipino. At sa amin, ang dapat na ikido, yung budget secretary, yung budget process, at yung mga mambabatas na magpapasa ng budget na ang tanaw nila ay 2028, hindi naman yung pangailangan, lalo na ngayon pagkatapos ng krisis sa gitnang silangan. Ano nga ba yun, yung kanilang may ambition sila, di ba? Yung parang long-term projection. Ay, yung fiscal consolidation, yun ba yun? May Tagalog title yung proyekto na yun eh. Ambition ba yun? Ambition. Kinalimutan Ambition na yata. 2040. Oo. Yan. Oh. Nananitiling ambition pa rin siya. Palayo ng palayo kasi yung ambition na yun ay maging totoong middle class ang bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, 28 million na pamilya. Ilan ba actually yung masabing mahirap? 14.5 million. Ilan ang lower middle class? More or less 7 million. So out of 21.5 million na pamilya na lower middle class at poor, ilan ba yung totoong middle class? Sabi mo, malaki na. Sabi mo, 4 to 5 billion. Kung ambition ay lahat ng Pilipino maging middle class, kung hindi magwasto yung gobyerno, hindi siya mangyayari. Kung gusto niyo ng mga ganito pang mga paliwanag, puntahan niyo po mga kapatid ang website po ng Ibon Foundation. Bitin ng usapan pa rin. Executive Director ng Ibon Foundation, Sunny Africa. Thank you, sir. Huwag kang alis, may papakita ako sa iyo mamaya. Alright. On this day, in 1973, the San Juanico Bridge was inaugurated. For 49 years, it remained the longest bridge spanning a body of seawater connecting the islands of Samar and Leyte. The funding came from a loan from Japan's Overseas Technical Cooperation Agency. With a total estimated cost of 154 million pesos or 10.04 billion in today's equivalent adjusted for inflation, you could say that it's one of the most expensive birthday gifts ever. The celebrant is none other than the Rose of Tacloban herself, Imelda Marcos. On this day, in the year 1990, a New York court cleared the same birthday girl of all racketeering and fraud charges. But that would only be one of the many legal battles the former First Lady would face. And she would not be as lucky on November 9, 2018, when the Sandigan Bayan Anti-Graft Court convicted her of 7 counts of graft for creating private foundations in Switzerland. She was found guilty of using these foundations to funnel illegally amassed government funds from the year 1978 to 1984. Her sentence, imprisonment of 6 years and 1 month to 11 years for each count of graft, equivalent to at least 42 years total. But not a single day of which she has ever served. The head of the PNP back then, Oscar Albayalde, was criticized for his double standards. Her age must be taken into consideration, he said. And we quote his exact words. Baka magalit sa atin na matanda, pero may edad na kasi. Today marks the 97th birth anniversary of the former First Lady, the other half of the conjugal dictatorship, patroness of the arts, the iron butterfly, the woman with the 3,000 pairs of shoes, disciple of the true, the good, and the beautiful, alias Jane Ryan, and fashion icon to ignorant millennials. 97 years is a long time for a life to become a metaphor. Imelda Marcos has become less a person than a national argument between beauty and state brutality, culture and kleptocracy, ambition and
national amnesia. Few Filipinos have left such an extravagant imprint on the country's landscape. Concert halls, hospitals, cultural institutions, reclamation projects, and grand boulevards still bear the imprint of her vision of nation building through spectacle. Yet so too does the long shadow of the dictatorship she helped sustain. The repression, the plunder alleged by courts in the Philippines and abroad, the enduring lesson that monuments cannot substitute for institutions. History demands something more difficult. It asks us to reckon with how charisma can coexist with authoritarianism, how genuine patronage of the arts can exist alongside systemic abuse of power, and how a nation can simultaneously admire a marble statue while forgetting who really paid for it. So now, on her 97th birthday, the more important question is not what we think of Imelda Marcos. It is what our continuing fascination with her really says about us. She once said, "Perception is real, truth is not." Conservative estimate of the Marcos ill-gotten wealth, 10 billion pesos. Total amount of bail paid in December 2018, 300,000 pesos. And with her continuing freedom and having lived long enough to witness the return of yet another Marcos to Malacanang, you could say that every day is Madam Imelda's birthday. And that's the word of the Lord for tonight and the political beat for this Thursday, 2nd of July. I'm Lourdes Vera. Please enjoy the rest of your evening.